Okay, punta na tayo dito kay Senator Robin at kay Senator Bato de la Rosa. Oh. Ipinagtanggol eh. Ay, Oo naman, syempre naman. Oh. alam mo na. Diba? Ay, hanip sa picture pala si Senator Batua. Iba din. Diba? Bilang- Pang 20, 19 Sabihin mo na years old. Siki, namimiss natin si Suki. Oo naman, suki natin yan eh. Oo. Senator, pakita na kag-usab diri. Oo. Gusto namin kayo makausap Senator ha. Ipinagtanggol po ni Senator Robin Padilla ang kapwa-senador na si Senador Bato de la Rosa. Hindi raw pulis patola si Bato kundi isang war veteran. At sa parehong post po sinabi din ni Padilla ng pagiging senador ay hindi lamang pag-upo sa opisina at pakipagpalitan ng chismis sa media at sa pagsasalita ng maganda sa plenaryo o pagiging pabida sa mga pagdinig. Baka chismis. Okay. Oh. So, yeah, I must say na ako kasi bilang nag-cover nung dalawang Natatawa yung natatawa yung announcer yun natin. sangay, yung mababasa ka mataas ang kulungan, importante pa rin ang presence. Hindi pwedeng sabihin hindi importante ang presence sa plenary at saka sa mga meetings. Napaka-importante po niyan. Kaya yung bawat boto ng isang lawmaker, napaka-importante niyan, lalo sa mga tinatalakay. Correct. So we understand na yung staff niya is continuously working. Tuloy-tuloy naman na opisina niya. We commend them for doing that job. Dahil Even without the senator. Kahit wala si senator. Pero wag nating gawing normal na nawala yung lawmaker. Gusto natin nandiyan siya. Gusto natin, yun nga hindi nagsasalita na lawmaker, annoyed na tayo. Gusto natin nagsasalita sila dahil gusto nating marinig yung peace nila. Kasi kaya nga sila binoto, representative sila ng taong bayan dyan, di ba? All the more yung hindi natin nakikita. Sabi nga natin, suki natin si Senator Bato dito, sana magsalita rin si Senator. Kinai-insulto din si Congresswoman Laila De Lima kung parang kino-compare siya doon yung sitwasyon niya. Kasi sabi niya, wala naman akong choice dati, nasa kulungan. Ayun, kinukumpara pa si Laila De Lima kay Bato kasi nga ang sinasabi nagtatrabaho pa rin naman daw, no? Itong opisina ni Bato de la Rosa kahit wala po siya, no? Tama, no? Agree po ako dun sa mga host na sinasabi na wag po nating i-normalize na kahit wala yung lawmaker sasabihin natin na okay lang, no? 300,000 sahod niyan Di ba? 300,000 every month, no? Tapos hindi pumapasok, di ba? Napaka-unfair nyo naman, di ba? Tayo nga pag hindi ka pumasok sang araw, magkano per day mo? Ako per day ko sa work, ano lang naman, 4K mahigit. Di ba? Bawas yun, kaltas yun. 4K ng 4K pag umabsent ka. Tapos ito, 300K nakukuha niya. Meron pang mga MOOE, no? Miscellaneous expenses. Baka mahigit 2 milyon na ngayon. Dati 2 million lang daw, sabi ni Miriam Defensor Santiago di ba? Ngayon, baka mas malaki na, baka 3 million, 4 million na, di ba? Tapos napupunta lang mga staff rin niya, mga kamag-anak niya, di ba? Sarap maging senador no? Takbo kaya lahat tayo, no? Grabe, no? Hindi mo na kailangan, kaya sarap buhay din to si Boy Sili, kaya nagtatanggol niya kasi ganun din naman siya, wala rin naman siya na itutulong dyan. Diba? Wala naman I move, sabi niya. Yung sentence dun sa di ba? Hindi niya I move. Baka mag-ani ng talong. Ate. Ayan, sabi ni Miel. Ginawa nilang family business ang opisina ni Bato. Diba? Parang ang no? Ang sarap no? Sarap maging politiko. Tapos hindi pa sila mapakali, no? Nangungurakot pa sila. Bilyon-bilyon, no?
billion-billion ng kurakot nila sa mga proyekto sa ano. Kumu-commission pa sila, yan, sarap buhay sila, di ba? Yan po ang nakakalungkot. Kaya yung ibang mga politiko, gumagastos ng bilyon, no, para manalo sa pagkasenador. Kasi ang dami nilang alam na pagkakakitaan once na senador ka. Eh? Yun ang nakakalungkot doon. Panoorin pa natin. Anak ko. Ito naman wala sa kulungan, wala pang arrest warrant. Parang ano, Oo. it's a different banana. Parang ganun. Different context talaga. Tapos sabi ni Congressman De Lima, dati naman nagre-request ako kung pwede ako mag-attend online. Hindi naman ako pinapayagan ng mayorya. Pero I know Oo. that na merong request talaga Mm. na legit po yun. Talaga nakikita namin yung mga sulat na yun. Pero hindi nga pinayagan. So pero magkaiba yung nakapiit at saka iba yung... Ayun, ito naman, pinaghahambing si Bato de la Rosa sa si Congressman Laila de Lima. Which is magkaiba naman po ang sitwasyon. Kasi si Laila de Lima gusto niyang pumunta sa session. Ang umaayaw ay yung mayorya. No? Plus, nakakulong siya kasi talagang inaresto siya. Ito, wala pa nga pong warrant of arrest. Nagtatago na, di ba? So, yung magkaiba daw yun, no? Kasi parang umiilag ka sa trabaho. Wala ka namang rason, di ba? Hintayin niya muna lumabas yung arrest warrant bago siya magtago. Diba? So, magkaiba kasi si Laila de Lima, yun lang yung, wala siyang choice, no? Talagang inaresto siya, nasa kulungan siya, di ba? Siya yung ito kasi yung kay Bato de la Rosa, ang may control kung nasaan siya yung si Bato mismo, no? Siya ang nagdi-decide kung gusto niyang pumunta. Si Laila de Lima, she was deprived of liberty, di ba? DPL. Okay. So, yun nga po, no? Ano po sila, no? Magkaiba po ang sitwasyon nila. Yan, sabi, sis, may kasiguraduhan. Sis, may kasiguran. Yan, shoutout po sa'yo. Akala ko, ano Oy, 32 likes na tayo. Yan, thank you very much, no? Yes. Yan, sa mga bagong pasok lang po, like lang, no? Follow, share nyo po ito, no? Para mas marami pong makaalam, no? Ito po, pang-apat na topic na po natin to, Ay mga kakapasok lang, pwede po kayo mag-team replay. Again, tuwing alas 5 po ng hapon yan, makakasama nyo si Balita at Kaalaman. Alright. Okay, next topic na tayo, no? Next topic na tayo. So, ayan, wala po talaga, no? Pinagtatanggol ni Robin Padilla, si Bato, kasi parehas po silang walang silbi. Pati yung diskarte siguro nila, parehas na parehas.